Yun yung BG business natin. No? Pagbili ng produkto, sa pagkuha ng executive package, meron tayong negosyo. Ang maganda niyan, kung kukunin yung produkto, yung kukunin yung package, pwede nyo magamit para kumita pa rin ng pera sa pamagitan ng BG agri-business. So, ang didiscuss ko po ngayon, palay, production, tsaka ginger. So, ano po yung palay? No? Bigyan ko lang kayo ng history sa palay. Kaya na nabanggit ko, 1960s, panahon ni Marcos, tinayo yung International Rice Institute. Kasama yung Rockefeller Foundation at yung Ford Foundation. Tinayo dito sa Pilipinas, sa may Los Baños. Ngayon, ang layunin niyan, itaas ang output o production ng rice. So, nag-research sila kung anong magandang tingin. Tapos, ang ginagamit nila dito na inputs, inorganic fertilizer. So, kilala natin yan. Hindi na ako magbanggit ng inorganic fertilizer, urea, saka 14-14-14 o yung complete, no? So, yun yung madalas ginagamit. So, meron pang 0060, meron pang 4500. So, marami tayong ginagamit. Hindi lang ng inorganic fertilizer, gumagamit pa tayo ng agro-toxic pesticides. Ibig sabihin, chemicals, agrotoxic, pesticide, ano ba, molluscide, ano ba mga side, suicide, fungicide, no? So, lahat ng side, ginagamit natin. Ang problema, 20 years, okay ang Pilipinas, tumaas yung ani, 20 years. So, from 1960 to 1980s, 1960s, to 1980s, okay ang ani natin. Actually, naging exporter pa nga tayo eh. Nag-export pa tayo ng bigas. So, makilala ang Pilipinas bilang #1 agriculture country. Noong panahon ni Marcos hanggang 1980s. Kaya lang ang problema, yung inorganic fertilizers at saka yung agrotoxic chemicals, meron siyang hangganan. Pag nung lumagpas na ng 20 years, yung output natin bumababa. Ibig sabihin, kung dati 150 isang kaban, 200 kaban per hectares, bumababa. Ngayon, sabi ng mga magsasaka, hindi na nga sila nakakaabot ng 70 to 80 kabans per hectare. Bakit? Anong nangyari? Ito po ang explanation natin. No? Sa isang hektarya na lupa, sa isang hektarya, naglalagay ka ng inorganic fertilizers. Ano ba yung bakit tayo naglalagay ng inorganic fertilizers? Mababasal. So, binobroadcast natin. Kaya lang, katulad po ng complete, o sinasabi nila 14-14-14 na NPK, sabi nila complete yan, pero hindi talaga complete yan kasi meron pa mga macronutrients, micro and macronutrients. Ang kailangan po natin, 16 elements na sustansya para mabuhay ang halaman. So sabi nila 14-14-14, so ano lang yan, 42%. Ibig sabihin sa 50 kilos, 23 kilos lang ang NPK. Ano nangyari dun sa 27? Ito po yung tinatawag na binder. Ano ba yung binder? Usually, gypsum or limestone. Ano yan gypsum? Kung nagpapagawa kayo ng bahay, kung ibili kayo ng simento, yan po yung pangunahing sangkap na paggawa ng simento. Ibig sabihin, yung gypsum na yan, kung 27 kilos yan, gumagamit ka ng 10 sako sa isang cropping, di meron kang 270 na kilo na gypsum. Eh ginagawa mo yan 2 beses ang taon, meron kang 540 kilos. Eh ginawa mo na yan ng 50 years. Lumalabas, ilang tonelada? Nasa 25 tons ng gypsum. Ibig sabihin, parang ang kumuha ng drumta, naglagay ka ng gypsum, nilagay mo sa lupa mo. So, ano nangyari sa lupa? Tumigas, compacted. Diba? Pagka walang tubig yan, pwede ka na maglaro ng basketball kasi para na siyang simento. Pangalawa, malnourished na siya. Ibig sabihin, nawala na yung sustansya. Tapos ang lupa naging acidic. Kaya gustong-gusto yan ng mga peste.
sa mga bakterya, ng fungus, ng viral. Bakit? Kasi acidic. Ang lupa, parang katawan natin. Kaya nga tawag sa atin, human. Diba? Tama ba? Human tayo. Ibig sabihin, human meaning humus man. Ibig sabihin, tao gawa sa lupa. Diba sabi? Galing ka sa lupa, babalik ka rin sa lupa. So, ibig sabihin, kung acidic ang katawan natin, pinapasukan tayo ng sakit. Ito din ang lupa. Pag acidic ang lupa, sigurado meron niyang sakit. E syempre, pag tinanim mo dyan ang halaman kailangan din ng sustansya. Pag acidic ang lupa, ano makukuha? Sakit. Kaya pinipeste, kaya sila nagkakaroon ng sakit. Kaya, yung gusto natin ng 100 kabans per hektar o higit pa, hindi na natin nakukuha. Bakit? Kasi puno-puno na siya ng binder ng gypsum. So yan yung nangyayari sa palay. So hindi lang palay. Kahit anong itanim mo. Dati, sabi ng mga lolo ko, pag nagtanim sila ng palay, nag-ani sila, kumpleto na lahat. Sa tabi may gulay, kapag doon sa palay may isda. O yung hito. Ibig sabihin, kumpleto na. May hito, may gulay, may palay. So, ngayon, nagtanim ka ng palay, palay lang. Wala na yung mga yon. Kasi bakit? Kasi acidic na ang lupa. So, anong ginagawa natin? Ang malupit niyan, so sabi dito sa ating organic farming system, I will help the Filipino organic farmers will you. So ako, ang goal ko, tulungan ang mga magsasakang Pilipino maging organic. Bakit organic? Kasi ang organic, yan ang sinaunang, di ba? Pag pumunta ka sa gubat, ano mas masustansya? Sa gubat. Yung mga tumubo sa gubat o yung mga tinanim? Siyempre sa gubat. Sino ba nagtatanim doon? Wala. Ibig sabihin, yung lupa sa gubat, pag wild o pinabayaan mo lang, maganda. Bakit? Kasi organic siya eh. So babalik tayo sa organic. Dapat ang lupa natin mabuhay. Kasi ngayon, ang lupa natin wala nang buhay. Ano ba yung mga buhay na sinasabi ko? Yan, ganyan na nabanggit ko na yan. Yan ang mga problema, no? Like soil acidity, soil erosion. Yan. So nakita nyo dati, okay pa. Pero ngayon, ito na lang yung may sustansya. So bakit? Kasi wala na. Ang nawala, na sustansya na namatay dahil ginagamit natin to ay yung tinatawag nating mga microorganism. Ibig sabihin, ang lupa, buhay. Meron siyang microorganism. Meron siyang buhay. Kaya, ang nangyayari, kung nilagyan mo ng gypsum, namatay. Kaya ngayon, wala nang sustansya. Ano ba ginagawa ng microorganism? Yan yung nagpo-proseso, process ng alin? Ng micro at macronutrients para ma-absorb ng halaman. So, ibig sabihin, kung binibigay mo sustansya sa lupa, sila yung nagpo-proseso para makuha ng plant. So dito sa Victory Global, na-discover natin yung Full Harvest Microbial Inoculant. Ano yan? Yung ating microbial inoculant, pwede itong basal, pwede itong foliar. Pwede itong idilig, pwedeng i-spray as basal and foliar. Ano yan? Pinapalakas niya yung roots, inaayos niya yung lupa, nilalagyan niya ng microorganism. Yung microorganism natin sa MI, tatlong klaseng bacillus strain. Yan, Licheniformis, Pumilus, at Subtilis. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga competitive products na gawa sa abroad, isa lang yung strain, isang bacillus lang, pero maganda. Sayo, meron tayong tatlong strain, bacillus strain. So ibig sabihin, maganda yung ating microbial inoculant. So ano yan? Ano yung ginagawa ng microbial inoculant? Ano ginagawa ng bacteria? Ito yung mga general. Ito yung mga dominant bacteria. Number 1, ang pangunahing ginagawa niya, binubulok ang mga organic matter. Ibig sabihin,
Yan. As growth and development enhancer. Pampalaki. Convert soil nutrients para maging nitrate form. Tapos, accelerate growth para magkaroon ng better yield, para mabilis yung maturity. So dito, mabilis ka mag-ani. Yan. So, ano siya? Nagpe-prevent siya ng mga sakit. Protection from pest and disease. Tapos, soil rejuvenator siya. So, ang ginagawa niya sa lupa mo, una, nagiging buhaghag. Buhaghag yung lupa mo. So, number one, inuneutralize yung pH level. So, alkaline. So, from acidity, nagiging alkaline. Tapos, sa maganda pa yan, magaling siyang, lalo yung sa tigis, water holder siya. Sabihin, mataas yung kanyang pag-store ng tubig. Ibig sabihin, sa lupa mo, akala mo tuyo na sa ibabaw, pero dahil may microbes siya sa ilalim, meron pang tubig. Siya kahit na mainit o tinatawag nilang El Nino. Tama ba? El Nino, no? Pero sa ilalim, ano pa siya? Moist pa siya. Sa ibabaw, akala mo dry na, pero pag hinukay mo, nakita mo moist pa yung tubig. So, anong benefits yan? Siyempre, yung plants mo, healthy, so hindi siya pwedeng madaling magkasakit. Tapos, mabilis yung pag-accelerate niya ng growth. Kaya dito, ang palay, yung tillers, ano ba sa tawag sa inyo ng tillers? Suhi, yung suhi. Dito, average tayo sa 36 to 180 tillers. Ulitin ko, ang tillers, yung suhi, 36 ang pinaka-onte, ang pinaka-marami, 180. So makita niyo yung palay, parang tanglad, laki. Tapos ganito kataas, 4 feet, 3 to 4 feet. Diba usually mapalay matiglang? Ngayon, ang pinakil niya, pinakil, yung palay, 2 tangkal, mahigit. Tapos lahat yon may laman. Kaya dito, ang pinakamataas natin ngayon sa Bukidnon, no? Sa Valencia, Bukidnon. After 2 years, after 4 croppings, umabot tayo ng 320 kabans per hectare at 60 kilos. Okay ba yan? Sino yung mga magsasaka nagtatay ng palay? Ano pong average ninyo sa palay? 80, 70, 60, 50? Ngayon gano'n, 100? O iba, maganda pa yung lupa, 100. Pero minsan, malaki na gastos mo pa para makaabot ka ng 100 kasi panailagay mo ng input, abono. Kung hindi ka naglagay ng input, kung hindi ka naglagay ng abono, wala kang aanihin. Kasi dependent na yung halaman sa input mo. Kasi yung sustansya ng lupa, wala na. So dito, ayusin natin ang lupa, lalagyan natin ng microbes, kaya ang ani natin tumataas. Ang maganda nito, yung ating input, constant lang. Ibig sabihin, bumili ka ng executive package, 16,880, meron niyang 8 MI, meron niyang 6 na root and leaf. Ito na ang gagamitin mo sa isang taon. Isang taon. Per hectare. Dalawang cropping mo na gagamitin. 2 beses. First and second cropping. Yan lang ang uunan mo. Tapos every cropping mo, tumataas. Dito, mag-start ka ngayon, i-convert mo from inorganic, mag 100% organic ka. Ang first cropping mo, ususutin mo yung sistema namin. Ang tawag namin sa sistema namin, DG Organic Farming System o Modified SRI. Paano yan? Yung Modified SRI, ito. Sige, mamaya ko na i-discuss yan. So mamaya ko na i-discuss yung palay. Dito muna tayo. Increase crop terms, neutralize soil, improve soil structure, restore microflora in the soil, environment friendly, increase lower production cost. Ibig sabihin, habang nag-i-input ka, constant, yung ani mo tumataas. Oo, constant lang. Siya pa rin.
Oo, nakapirmi lang. Alam mo na. Oo. So, reduces requirement. Actually, hindi mo talaga kailangan ng inorganic tsaka pesticide. Ngayon, ang maganda niyan, paano ina-apply? Ini-spray sa halaman. Ay, sa soil. Ini-spray. Yung 1 kilo, tingnan ko. Dati, sako-sako, 10 sako. So, yung 10 sako mo ng inorganic, tutumasan lang natin ng 1 kilo. Yung 1 kilo mo, pwede na siya sa 1 hektarya. I-spray mo. Bakit? I-dilute mo sa 210 liters of potable water, 1 drum, i-dilute mo siya. Tapos kinabukasan, after 12 hours, maglalagay ka lang ng mga amendments. Kung hindi molasses, brown sugar. Tapos maglalagay ka ng iba pang, para ma-synthesize, malinis yung lupa, maglalagay ka ng organic vinegar, tsaka 40% ethyl alcohol. Yan, kinabukasan, bago mo i-spray. Yung 1 kilo, yung 1 gram, i-spray mo na siya sa 1 hektarya. 1 hectare. So, 4 na beses mo lang siya uulitin. Kaya, 4 na beses mo uulitin, kaya 2 beses, 1 taon yan. Kasi 4 na beses mo gagamitin, walang preparation, susunod na cropping, ganun pa rin, 4 na beses. Ganun siya kalipit. Bakit 4 na beses mo ini-spray? Number 1, kasi yung ating buhay ng bakterya natin, 15 days lang siya. 15 days. Ibig sabihin, yung lifespan ng bakterya, gano'n naman talaga yun, ang lifespan ng bakterya, 15 days lang. So pagka nag-spray ka ngayon, ang land preparation mo 30 days. So, mula ngayon, mag-spray ka ngayon, after 15 days, mag-spray ka ulit. Bakit? Bubulokin niya lahat ng inorganic material. Yung dayami mo, kalat mo sa lupa, bubulokin niya, 15 days lang. No? So, sa 30 days, bulok na siya, meron na siyang lumot. No? Ang pag-spray niya, wala na tubig. Meron po. Meron. 1 to 2 cm na tubig. So, mag-spray yan sa 1 kilo. So, 3 beses mo gagawin. First day, after 15 days, tsaka 1 day before transplanting. Tapos, after 15 days na nakatanim ka na, mag-spray ka ulit. Bakit? Para mabilis niya mabulok yung inorganic material. Kasi maglalagay ka ng inorganic material, hindi ka na maglalagay ng inorganic fertilizer. Kung yung dayami mo, hindi mo sinunog, bawal naman sunog, yun na ang ilagay mo sa, yun na, pag ano ka na, araro ka na, sama na yung mga dayami. Ngayon, pwede mo pa siyang lagyan ng tinatawag nating HPGS o Grade A Organic Fertilizer. Ibig sabihin, tayo magmamanufacture niyan, HPGS. Mamaya, kwento ko yan, pag nasa ginger production na tayo, pwede mo siyang lagyan. Kung gagawa, gamit rin ito, tsaka ito, gagawa ka ng HPGS, magpo-broadcast ka bago ka mag-spray. So, ibig sabihin, yung HPGS, yan yung inorganic material. Yan yung pagkukunan ng mga microbes ng pagkain na i-convert niya sa micro and macro nutrients. Ang galing, ano? Ganun ang proseso ng nature. May microbes, buhay ang lupa, papakainin mo para meron silang kinakain. So, yun yung inorganic, ayun yung mga organic material. So, 15 days lang, mabilis ang pulukan. 15 days lang, bulok na ang iyong dayami. Pamagitan ng microbial inoculant. So, anong gagawin niya? Yan, dilute 1 kilo full harvest sa 160 liters or 210 liters. Add 1 kilo muscovado sugar. Application, spray sa 1 hectare. Spray directly to the soil stems and root pag meron ng tanim. Pero pag lupa, spray mo sa lupa. So yan ang symbiotic cycle, no? Ano? Inibigyan mo, you are feeding the organism para yung organism ang magbibigay ng sustansya. Okay, so yung pangalawang product naman natin, so pagkatapos mo sa land preparation, meron ka ng palay, 15 days na, mag-start ka na mag-spray ng root and leaf fertilizer. O ito tinatawag natin foliar fertilization. Paano ginagawa yan? So, para protektahin sa mga virus and fungus.
Yan, para hindi pestehin. At the same time, growth germinator to. Ibig sabihin, lalaki yung ani mo. Lalaki yung halaman mo. Dito, sa palay, para magka-idea kayo, lima po yung ating sistema. Number 1, seed selection, proper seed selection. Number 2 na pala yan. Number 1, land preparation, land prep. Land prep natin, 30 days. Sa seed selection, ang gagamitin lang po natin, inbred or hybrid, kahit na anong klaseng ibinhibo, 5 kilo sa isang hektarya. So kung gumagamit ka ng 2 sako, 3 sako, ngayon gagamit na tayo ng 3 kilo. So paano yan? Pakita ko na sa inyo. Nandun na naman tayo. So yan ang ating video organic farming system. So yan po yung proper seed selection. Number 1, thorough land preparation 20%, soil nutrient management 30%, 20%, integrated pest management 20%, water management 20%. So 5 proseso lang. No? Number 1, seed selection. So nakita niyo yan, seed selection, 5 kilo lang. Anong gagawin natin? Number 1, yung 5 kilo mo, ilalagay mo sa isang balde na tubig. 16 liters na tubig. So lahat ng lumutang, tanggalin mo. Kasi yung mga lumutang sa tubig, walang laman. Ibig ko seed selection, ang unang proseso, yung 5 kilo, ibabad mo sa tubig. Yung mga lumubog, yun yung may laman. Yung mga napunta sa ibabaw, itapon mo. Kasi walang laman. Tapos, first step yan. Second step, nakita nyo, naglagay na naman siya ng tubig, naglagay siya ng ilaw na itlog, tapos nilagyan niya ng asin, mga 2 hanggang 3 kilo. Pag lumutang ang itlog, lulutang yung itlog, kasi nilagyan mo ng asin. Ang tawag doon, low buoyancy. Kaya yung mga barko, lumulutang sa dagat. Kaya kasi mas mabigat yung tubig asin sa barko. Ngayon, yan sa itlog, ganyan din yan. Mas mabigat na yung tubig kaysa sa itlog. Kaya yung itlog, lulutang. Tanggalin mo yung itlog, yung binabad mo nung una, yung mga natira, ibabad mo uli. Yung mga lumutang, tanggalin mo, itapon mo. Yung mga lumubog, yun lang yung gagamitin mo para itanim. Bakit? Bakit? Kasi may mga terminators siya kung tawagin. Siyempre, negosyo to. Pag bumili ka sa mga supplier ng bini, ilalagay nila ng terminators yan. Ano yung terminators? Pag nag-cross-pollination yan, hindi mo na pwedeng ulitin yung binihi mo, bibili ka ulit sa kanila. Yan yung mga walang laman. Pag nagbunga yan, yun yung mga nagtitillers, nagbubunga pero mga walang laman. So yung mga natira, yung nasa ilalim, yan yung good seed mo, good seed. Diba sabi sa Bible, yung good seed, ilagay mo sa fertile soil. Yung good seed, ilagay mo sa fertile soil, magbubunga. Yun ang sinasabi sa Bible. So ginagawa natin land preparation, ginagawa natin fertile yung soil mo. Tapos seed selection, gagawin natin good yung seed mo. Super seed, ibig sabihin, mga super ano na yan. Hindi na yan tatamaan ng mga sakit at fungus. Bakit? Kasi pinili mo na sila. Pag sa tao, pinili mo yung pinakamagagaling. Yung magagaling na producer. Sila na yung magpuproduce sa'yo. Ngayon, matitira dyan, mga 3 to 3.5 kilo. Sabi niya, sakto na ba yung 3.5 kilo sa isang hektarya? Opo, sobra-sobra na yan. Kasi sa isang hektarya, ang kailangan lang natin, 90,000 seedlings sa isang hektarya. Yung 3 kilo mo, 3.5, nasa 120 to 150,000 seeds. Sobra-sobra pa.
Kaya tanong, bakit hindi natin ginagawa yan? Bakit tatlong sako tayo? Eh kasi yun yung nakasanayan natin. Hindi naman natin tinanong, bakit tatlong sako yan? Bakit dalawang sako yan? Tinanong nyo ba? Hindi. Sabi lang, yan kasi ang nakasanayan. So yan ang technology. Inbred, hybrid, kahit ano. Ay, asin. Hindi pwede. Asin lang. Sigurado. Kasi natatansya ko eh. Kasi hindi lang mo yung itlog. Pag agad-agad di lumulutang yung itlog, lagay ka pa ng lagay ng asin. Okay. Pag lumutang na, lulutang talaga yan. Pag lumutang na, tanggalin yung itlog, lagay mo yung palay. Tapos, siyempre, hindi yan nag-germinate pag maalat. Ang gagawin mo, babalawan mo siya ng 6 na beses. Mataas. Babalawan mo siya. Ngayon, pagkabanlaw, ito gagawin mo. Pagkabanlaw, di lang klaro. Pagkabanlaw, number 3, ibababad mo siya sa tubig. Yung tubig, may halo 1 kutsarang full harvest microbial inoculant. Ito. Ibababad natin yung palay, yung magandang seed mo, ibababad natin sa full harvest microbial inoculant. Ilan? Sa isang balde, 1 kutsara lang. Kutsara, huwag ka na kutsara, lagay mo. Gagawin mo siya for 36 hours. Tapos every 6 hours, papalitan. So, 6 na beses mo siyang gagawin sa loob ng 3 araw. Pag-uwapan tayo si Anong ginagawa niya? Yan. Sabi dyan, ginagawa niyang mas matibay sa peste. Kasi yung sinasabi ko bacillus, yung isang bacillus strain, yan yung nagpapalakas ng halaman. Kaya hindi madaling magkakasakit yung halaman mo. Hindi titirahin ang peste. Mas makakapal yung stem, saka yung tillers, para hindi madaling kainin ng peste. Yan o, seed preparation. Ngayon, kapag okay, so land preparation na. Land preparation. Yan po, ganyan po dinidilute yung microbial inoculant. Lalagay mo muna sa isang timba na tubig, diyan mo i-dilute, dudurugin mo muna. Kasi pag pinukas mo to, kahit matigas to kasi naka-vacuum seal siya. Pero pag ginumpit mo na, ginanggal mo na sa packaging, malambot na siya. Pwede mo na siyang i-powder sa ganyan. Nilagyan mo ng tubig, pag natunaw na, lagay mo na sa balde, sa drum. Haluan mo na ng asukal or molasses. Kung hindi asukal, biskobado, molasses. 1 litro, molasses. Tapos, kinabukasan, overnight siya, 12 hours. Kinabukasan, bago mo i-spray, haluan mo siya ng suka, organic na suka. O, sukang tuba. Tuba, or basta organic, hindi pwedeng chemical. 4 na litro. Ay, hindi, 2 litro lang kasi 4 sa buwan. 2 litro. 1 gram. Tapos, maghalo ka ng 500 ml na 40% ethyl alcohol. Casino. Bakit anong ginagawa niya? Ini-disinfect niya yung lupa. Ini-disinfect niya yung lupa. Ayan. Ang thorough land preparation, no? Ini-spray. Inararo. So, kung ginawa mo, pag nagkaroon na ng sprout, yung seed mo nagkaroon ng sprout, gawa ka na ng seed bed. Yan, okay, ilo nila, nilagay nila. Yan, lumutang, hapon na yan. Tapos inulit mo sa asin. Low buoyancy, tawag ko. So yan, nung lumutang yung itlog, ilagay nila yung asin. Lumutang ito, nilagay na yung palay. Lahat ng lumutang, tanggal, tapon, patuka mo na sa manok. Yung nakitira, yung lumubog, yan yung good seed mo. Tapos ibabad, 36 hours. Palit, every 6 hours. Yan yung sukat. Isang kulyata, MI.
pagkatapos ng 36 hours, tanggalin mo na siya sa tubig, pwede mo siyang ilatag o pwede mo lang pabayaan dyan. Magiging parang munggo na siya, gabunggo, mayroon na siyang sprout. Siya ka nagagawa ng seedbed. Yung seedbed, yan yung proseso. Plastic, tapos gagawa ka ng ganito. Ito, ang composition niyan, HPGS, tsaka CRH. Ano yung CRH? Carbonized rice hull. Tapos halo yung HPGS. HPGS, mamaya tutulong ko paano gawin. Bakit may plastic? Bakit may plastic? Para mabilis bunutin. Hindi mapuputol yung ugat. Kasi pag binulot natin yung palay, naputol yung ugat, may stress yung palay, maaaring mamatay. Pag pinapagpag mo, may stress yung palay. Kaya nito, hindi mo lahat bubunutin sabay-sabay. Bubunutin mo lang yung dapat mong itanim. Kasi may stress yung palay. Nakita nyo, nilatag. Napanantayami. After 3 days, tinanggal. Yan yung 4-day-old palay. Tapos, pagka-transplant tayo, 11 to 12 days old. Hindi na natin papabuti ng 20 course o 25 na araw. 12 days old lang. 11 to 12 days old. Transfer na tayo sa ita-transplant na natin yung palay. 15 day old, ganyan 12 day old, ganyan na kalaki. O, ganyan na kalaki. Kasi bakit? Kasi pag nag-tailers na siya, pag start siya mag-tailers after 15 days. Pag nag-tailers na siya, hindi na siya dadami. So bago ka mag 15 days, lipat mo na. Para pag nag-tailers siya, nandun na siya sa ano niya, sa pinagkalagyan niya. Tapos, ang distansya niya, pag tinanim mo, transfer. Nag-spray pa tayo bago magtanim, 1 day before transplant. Yan ang water management, 1 to 3 cm. Ang distansya po natin, yan yung tubig. Yan yung tubig. So, hanggang pinakamataas lang natin 5 cm sa tubig. Ngayon po magaganda ng trabaho. Hindi ganun kataas. Kasi nga, yung ating microbial inoculant, nag-hold ng water. Nag-water retention, mataas ang water retention. So, hindi siya madaling matuyo. Makita niyo yan, ang microorganism. Yan yung 12-day-old palay. Malaki na. Pwede na i-transplant. Oo. Tapos ang distansya niyan, ang distansya 30 by 30 centimeters. Tapos isa-isa lang. 30 by 30 centimeters. 30, 30. Pwedeng, ito yung plot mo, 30 by 30, pwedeng ganyan. Pwedeng zigzag. Mamaya, paliwanag ko yung pakuha. Ngayon, iisipin mo, parang wala ata yan, no? Parang wala. Kaya problema natin sa call. Problema natin, call tsaka damo. Ngayon, dahil sa dinag-prep mo siya, magkakaroon siya ng lumot. So, hindi tutubo ang damo kasi may tubig ka pa, tapos may lumot. Ngayon, one day before transplant, pagkatapos mong isprayan ng MI, isprayan mo ng root and leaf fertilizer. Ito, matutulog ang buhol. Hindi tayo pumapatay kasi organic tayo. Matutulog ang buhol for 15 days. Nag-hibernate siya. So, pag malaki na yung palay mo, gigising na siya. Ang kakainin niya, yung damo, hindi yung palay mo. After transplant, Before, pag magtatanim ka na ngayon, spray ka na ng root. before. 1 day before. Yan. So, yan, kita mo yan. So, yan yung 40-day-old palay natin. Isa-isa lang. Mukha siyang tanglad. Diba? Yan. So, lahat yan, pwede nyo makuha yan. Pagka nag-package kayo, bibigyan kayo manual. Tagalog naman, naka-print out, pwede nyo nasundan. 25 days after transplanting, 28 fingers. Yung sa Cavite, 27 years old, ang tillers niya 40. Nag-average siya ng 40. 67.
27 days. 27 days, 40 tillers na siya. Yan, 20 days after planting. Hindi parang 45 days, 69 productive tillers. So, isa-isa lang yan, tinanim. Lumalaki talaga. Bakit? Kasi yung sustansya, yung capacity ng sustansya para sa niya, 30 centimeters or isang 1 foot. Tapos meron tayong integrated pest management. Meron dyan. Pwede ka maghalo ng mga matrikakaw, ng ano, pang-insekto. Pero ang maganda dyan, yung mga kaibigan mong insekto, sila rin yung magpupuksa ng mga peste. Kasi pupunta sila dyan kasi hindi ka na nag-spray ng pesticide eh. Pag nag-spray ka ng pesticide, pati yung mga tutubi, pati yung mga gagamba, mamamatay. Eh yan sila, andyan sila. Gagamba, tutubi, kumakain ng peste yan. Mga kaibigan natin yan. 40-day old palay. Yan sa Nueva Ecija. 39 days. Yan na siya. Simula na siya magbuntis. Yan. Ayan yung mataas. Ngayon, ito naman, spray natin. After 15 days, spray na to every 10 days. 15, 25, 35, 45, 55, 65 hanggang 65 days. Ano naman ginagawa ng root and leaf? Ito growth enhancer, pampatibay din ng palay. So, spray natin yan foliar. Paano ang foliar? Tuwing photosynthesis lang. Hindi pwede mag-synthesis. Pag sumobra ka sa oras, hindi na pwede. Sunrise, mga alas 5, hanggang alas 8 lang. Pag hindi mo natapos, pwede sa hapon, 4 p.m. hanggang sunset. Kasi bukas yung stomata. Nag-direct feeding ka. So ano yung pinapakain mo sa halaman? 16 elements. Hindi lang NPK. So sabihin, yung palay mo, hindi malnourished. Sustansya, binigyan mo ng vitamins. Kompleto. Bakit direct feeding? Kasi ito yung ano mo, meron yan, stomata. Bukas yan tuwing photosynthesis. So mag-spray ka, spray na sa mist, parang hinahabog mo lang sa umaga o kaya sa hapon. Ma-absorb nila yung sustansya. Gawin mo yan every 10 days hanggang 65 day old. Pagkatapos, tama na. Hintayin mo na siya mag-buntis. So ganyan na siya. Ganyan siya. Ganyan. 70 days after planting. So mataas. Na-height ko yan eh. Oh. Nandito. Palay mo. 4 feet. Ayun, ito yun si Doktora, si Bean. Tingnan nyo hanggang saan niya. Lubog siya eh. Lubog siya sa palay eh. Diba? So, ang maganda niyan, pagka pinagiling mo siya, comparison, farming system, additional, or theory. So ito, sa Kawayan, no, wala pang isang hektarya, 125, 165. Yung sa Nueva Ecija, 180. Yung nag-320, yung nag-320 kabads per hectare, yung first ari niya, 187. Kasi pang-apat na cropping niya na eh. Pang 2 taon niya na eh. So yung first niya, 187 siya yan. Valencia, Bukidnon. 187. Kabands. Yan. So pagka pinakis-kis ko, almost mapabigat pa rin siya. Mas marami siyang laman. So at 60 kilos siya na, 187 at 60 kilos. So yan po yung ating live production. Ngayon, is pangalawa kong i-discuss yung ating ginger planting. So
So yan po yung harvest natin. Ang average po natin, ang ating pong ginger bag. So nasa poly bag, ginger bag. Nasa bag. Kaya po dito, meron kang 350 square meters hanggang 500 square meters. Meron ka ng 1,000 bag. Yung 1,000 bag mo, sa 350 o sabihin mo na 500 square meters, kaya nang tapatan yung 1 hektarya mo kung magtatanim ka, traditional. So, ang ginger natin, average 15 kilos to 25 kilos per bag. Kaya po ang ginger, may ibang klase pong ginger. Meron tayong ginger na native, red native, Imugan, Hawaiian, Jamaican, Canton. Meron tayong white, may black. Oo, yung iba daw, sabi nga ni partner sa Nueva Ecija, yung black ginger daw, pinapatay nila. Kung alam na nila, sa Korea, ang black ginger, may bumibili dito Koreano kung mayroong black ginger. Native, tsaka turmeric. Yung buyer natin ngayon, native tsaka turmeric kung kailangan niya. So ito yan. Proper seed selection. So dito, sa isang bag, ang kailangan mo lang sa isang bag, 20 to 50 grams na binhi times 7. So 7 binhi sa isang bag. 20 to 50 grams lang ang laki. Yung may sprout lang, yun lang itatanim mo. So dito hindi seed selection, hindi tayo namimili ng seed. Pero pinababad natin saan? Pagpakulo ka ng papaya leaves, 5, actually 3 pwede na. 3 kasama yung tangkay, chop mo, tapos 10 lemongrass o tanglad, pag medyo maliit, 15, kasama ugat, chop-chopin mo. Ilaga mo sa 2 litrong tubig, 5 to 10 minutes running boil. Kung sabihin, pag kumulo na siya, huwag mo na tanggalin, 5 to 10 minutes. Ngayon, pagkatapos, palamigin mo. Kung hindi, dagdagan mo ng tubig para maging maligamgam. Pag maligamgam na, lagyan mo ng 1 kutsarang MI. Tapos, ibabad mo yung binhi mo for 15 to 30 minutes. Ano ginagawa niyan? Pinapalakas niya yung ginger mo against fungi at saka virus. So, hindi siya magkakasakit. Makita mo naman pag harap mo, gumaganda siya. So, tapos pagka nagkaroon na siya ng sprout, pwede mo na siyang itanim. So dito, 7 seedling, o 7 islets, 3 pa yun natin eh. 7 na tayo. 7 islets sa isang bag. Dati sako ginagamit natin, ngayon polybag na. So yan yung paggawa ng SPGS. Ano ba yung SPGS? Yan yung ating Humified Plant Growth Stimulant. Ano ba yan? Yan yung ating grade A organic soil. So ibig sabihin, kahit sementado yung 350 square meters mo, kahit na bato-bato yan, wala tayong pakialam kung ano man yung lupa mo, basta meron kang ganyang kalaking space, gagawin natin yung sarili mong lupa. HPGS. Ano yan? Ito yan. Actually, 90-90, meron na. 75, 75, 75, 75, tapos 25 stocks lang ng topsoil. Yung topsoil natin, sandy loam. Dapat mabuhag-hag. Ayan. So ito yung proseso, ito yung ingredients, ito yung proseso. Tagalog naman yan. Pwede naman yan. Pag yan ang gusto nyo, pwede. So bagging, yan, polybag. Bagging natin, yan. 200, 200. 100 dito. 100 dito, 200. Tapos, 1.5 meters ang agwan, 200 na naman. Pag 1,000, 5. Pag 600, 3. Yan. Ngayon, pagka, halimbawa, tinanim mo na yan, ito yan, ito yung sikreto niya, ito yung bag. 5 centimeters CRH. Carbonized rice hull. Yung inuling na ipa. Huwag nyo sunugin yung ipa kasi magiging abo yun. Yung inuling. Kung merong proseso ng pag-uuling sa YouTube, lagay nyo, carbonized rice hull. Makakita yung proseso. Tapos, 15 cm yung ating HPGS. Magtanim ka ng 3 binhi. Tapos, kubera mo uli ng 15 cm,
magtanim ka ng, lagay ka ng 4 na binhi. So total yan, 7 kilos. 7 kilos. Bakit 7 binhi? Para sigurado kang meron ka agad na 15 kilos. Eh kung umabot pa ng 25, eh kung lumagpas pa, panalo ka. So yun yung average niya. Meron diyang 15, meron diyang 16, 18, 17, o kahit 10 na lang. Kasi yung iba hindi talaga sumusunod sa direction eh. Nakuha lang nila 7, 8, 10. Kasi 3 lang yung nilagay. Hindi talaga abot ng 15 yan. Gusto mong umabot ng 15 sa isang bag, sundin mo to. Yan ang bagong protocol. Ngayon, pagka may uod, yan, neem tree lang. Padre cacao. Sili. Saka MI. I-spray lang yan. Pag peste at uod. Pagka peste, lalagyan mo ng sili. Pagka uod lang, Padre cacao lang o kaya neem tree. I-ferment mo siya ng 1 hanggang 2 linggo. Ipapagod mo siya ng 1 hanggang 2 linggo. Tapos, 7 to 9 months, harvest ka na. Yan. So, syempre, didiligan mo siya araw-araw, kalahating klabo, 500 ml. Yan ang ating ginger. 8 to 10 months. Yan naman ang turmeric. Yan ang mga itsura niyan. Ganyan kalaki. So, yan ang pinakamalaki natin. So, bigyan lang kita ng idea. Kung gusto mong gawin to, gusto mong yung 16,880 mo, kung nangihinayang ka para gawin yung video business, okay lang. Sige, huwag mong gawin yung video business. Bigyan mo lang sa amin yung code. Pero yung product, gamitin mo. Paano? Gamitin mo. Gawin mo itong ginger production. Bakit? Kung meron kang 1,000 bags, after 7 to 8 months, sabihin na natin 8 months, after 8 months, umani ka na lang ng 10 kilo average per bag. Meron kang 10 toneladang ginger. Magkano ginger ngayon? 40. Magkano? O sige, gawin na. Parating na kita. Gawin natin 30 per kilo. Magkano yan? 300,000. 300,000. Magkano puhunan mo? Lahat-lahat. Kasama executive package, kasama yung polybag, kasama yung SPGS, kasama lahat-lahat. Binhi. 60 to 100 pesos per bag. Kita ka, times 3, times 4. O sabihin na natin 100,000 puhunan mo kasi mahal yung organic matter. Yung mga pinakita kong kokopit, kokordas, Ginagawa ko yun ikot sa ng amin. manok. Dito daw sa Albay, yung ating partner, sinubukan na to, magbabaging na siya sa Sabado. Ang gastos niya wala pang 60,000. 1,200 bags ang kaya. So, imagine mo yun. 1,200. Sa 1,000 na lang, ang puhunan mo, 60,000. Kita ka na, 300,000 to 400,000. Eh, paano pag nag-100 yan? O paano pag nag-80, 17? Dito, simulan mo ngayon, after 7 to 8 months, pag-ani ka. Kung itatapat mo ng off-season, wala kang kalaban, pwede mo mag-taas lang. Tama. Hindi ko delikado. Hindi ko. Iiwasan lang natin, mapahang siya, maulan. Babad sa tubig, lalo lang pag meron na siyang laman. Kaya maglalagay tayo ng net 70%. Ito, pakita ko sa inyo yung mga nangyari, no? Yan una, sapo. Kaya lang nangyayari sa sapo, nabubutas kasi lumalaki. Kaya ginawa natin, polybag. Ngayon, nagpa-design tayo ng polybag. Yung polybag natin, ito maninipis pa yan eh. Polybag natin, makapal. Saktong-sakto kasi laki ng sapo. Pag may net, pwede lang ng iba. Opo, mas maganda. Kasi ang ginger, kailangan na yan ng 20 to 30% sunlight. So, kailangan meron siyang tapping net. So, kaya pwede malagay sa ilalim ng puno. Eto, kumita na siya, kaya naglagay na siya ng net na bakal.
Ang malapit yan, una ka lang gagastos, yung 6,000 mo, 100,000 mo, may isang beses mo lang gagawin. Bakit? 5 years mo siyang pagtatamnan. Yung polybag mo, tsaka yung HPGS mo, 5 years mo tatamnan. Yes. Huwag mo lang sirain yung bag, dahan-dahan lang yung pagpaligtad. Yung HPGS mo, balik mo ulit, taniman mo. Yun uli ng proseso. Eh may sarili ka ng binhi, hindi ka bibili ng binhi. Ang bibili mo na lang, ang second cropping mo hanggang 6 or 7 cropping mo, ang bibili mo na lang yung 16,880. Kaya dito, pwede ka mag-itong account. Kasi kumikita ka eh. Tapos gagawin mo to every 7 months. Itadami yung account mo, meron ka ng bili na executive package, yun lang ang buo na yun. After second harvest mo, after the first harvest mo, second, third, fourth, fifth. Second, EMI na lang, sa karong relief na lang ang bibili mo. Pwedeng talim, gamitin ng bag. Number 1, pag itanim mo sa direct sa lupa, hindi natin alam kung ano yung sakit ng lupa mo. Number 2, sigurado ako sir, yung HPGS, pag kinompose mo yan, yung lahat ng element content na mineral content, saktong-sakto, magiging 15 kilos yung luya mo. Kaya pag tinanim mo direkta yan, tapos nilagyan mo ng MI root and leaf, huwag mo sabihin sa akin na hindi ako umabot ng 15 kilos. 2 kilo lang, 3 kilo lang. Sabihin ko sa'yo, hindi mo kasi sinunod yung proseso. Technology na po yan. Gawa na po yan. Huwag na nating questionin. Marami na po umaani ng ganyan sa Davao. Meron na rin dito sa Cavite. Gagawin mo na lang. Gawin natin dito sir. Siguro ko na sa'yo. Ginagawa ko yun sa Talbay. 1,000 Ngayon, grams. hindi mo dito yung mga official ng barangay. Official ng barangay. Yung mga official ng barangay, pwede nyo pong gawin ito backyard project. Halimbawa, wala kayong ganito kalanging 350, 500. Yung meron na kayong konting pakuran. Isang lang bag. May handout. 200 sa kabila. Pero ba't Isang wala tayong community kayo, handout? pwede kayo mag-supply na. Pwede Napasin ako dyan. nyo gawin project. Wala kayong puhunan. Mag-fundraising kayo. Makanya po ano sa inyo. ano? Hindi ka nag-text ako. Bakit? Pag kumita yung mga constituents nyo, alam nyo na, susunod na eleksyon, kilala ka na. Kilala ka na. Hindi ka na makakalimutan. May intervention sa ano? Ang sarang ano Dami yun, na. market. May intervention sa market. Pinapaisip lang po yan ng mga traders. So hindi tayo magbebenta sa traders. Dahil gusto sabihin ko, Ang DA po Ang ngayon, global may intervention sa nanood kayo ng TV. Kung nanood kayo ng TV, huwag yung mga pangit na balita panoodin nyo. Panoodin nyo, Channel 4, May sadili kitang ano. Channel 13. Buyer na. Yung DA, Anytime kita mag... libre lang, Ano to? gumagawa sila ng mga tinatawag nilang from farm to consumers. Tatayo sila ng mga parang ano tawag mo? Parang tiyanggihan. O yung uso sa Manila, yung mga market, weekend market. Weekend bagsakan. market, every Saturday, Sunday. Andon, initiative ng DA. Punta ka doon, sabi mo, mayroon akong ginger, ilang tonelada. O sige, magpwesto ka dyan. I-market mo, yung mga consumer, diretsong bibili sa'yo. So, bahala ka sa presyo mo. Sabi mo, organic to. Organic to. Bakit? Anong diferensya ng organic? Kuha kayo ng organic, kuha kayo ng synthetic, pinalaki sa synthetic, matubig yung synthetic. Pag tinikman mo, matabang. Kasi matubig. Pero ang organic, pag tinikman mo, grabe ang lasa. So, konti lang. So, ang produce mo, pharma grade. Ibig sabihin ng pharma grade, kahit mga yung ginagawang tea ng mga pharma, bibiling yan. Actually, yun yung buyer natin. Meron tayong buyer, pharma grade ang gusto nila. Ang gusto nila, yung technology natin. Kaya lang ang problema, wala pang nagpo-produce. So, magkano? Initially, sabi nila, bigyan mo kami ng 2 tons a week ng native. Tapos 1 ton a week ng turmeric.
Pero pag mas maganda yung, sabi nila sa amin, pag maganda yung grade ng luya mo, eh 100% na pangangailangan namin, kaya nyo i-supply, supply nyo na. Ilang tonelada? Madami. Huwag kayong mag-alala sa market. Madami. Malaki ang demand. Lumapit kami sa DA, sabi namin tulungan nyo kami i-export ang luya. Sabi ng DA, dito pa nga lang sa Pilipinas, kulang na. Supply, mag-export ka pa. Ilan sila tinatagalan mo yung matapos sa TV? Pwede siya hanggang 12 months kahit hindi mo siya anihin agad. Pag mababa ang bentahan ng luya, di mo anihin. Hindi man siya natutulog sa... Organic to. So, iba ang organic. Sayang eh. Yung mga growers natin ng organic na fruits, sa avocado. Di ba yung avocado, pag kinanun mo, may naiiwan. Pag organic, kinanun mo, suwabe, walang naiiwan. Sa mangga, mas malaki, mas matanim, mas matamis. Sa sambales, may umaten. Ang minute niya, kasi ang application nito, first 2 months, 16 ml, 1.6. After 2 months, dodoblehin mo, 32 ml sa isang knapsack sprayer. Eh, dinit niya, 60. Yung unang spray niya, 60. Tapos, nung dinoble, 120 ml sa isang knapsack sprayer. Eh, wala namang overdose. Kaya lang, yung mangga niya, mas malaki pa sa ulo. Eh, kung ikaw nagmamarket, hindi mo na ma-market yun. So, isang mangga mo, 3 kilo, 4 kilo. Wala lang bibili. So, tama lang. Para sir, ilang napsak na Ito, bali 3 yung magagamit mo. 3 sa isang hektarya. So, bali yung 6 for 2 croppings na. So, mangyayari niyan, yung 5 timpla, 16 ml sa umpisa. After 45 or 45 days, dodobling mo na 32 ml na. So, sakto-sakto yung 3 sa isang cropping. So, maganda talaga. So, siyempre, maliwanag ako sa inyo, katulad sabi ni Pastor, katulad sa PG Business, binigyan kita ng information. Bahala ka na kung ano gusto mong gawin. Pero, ito sasabihin ko sa saan inyo. kasi mabibili? Kung wala, kung namin para sa mabibili, saan mabibili natin? Exclusive lang po dito sa BG, mabibili po MI, saka root and leaf. Ngayon, kung taga Mercedes kayo, Mercedes, yung mga taga Mercedes, asa na si Mama no? Meron po doon mag-center. Sila Romel. Oo. So doon kayo bibili sa kanya. Bumili kayo ng package, mas maganda. Gusto nyo gawin yung negosyo, sideline sa... Habang nag-aantay kayo ng 7 months, lumalaki yung ginger mo, kwento-kwento mo yung produkto. Pag bumili ng package, meron kang 3,000, bangga, 3,000. Okay ba yan? Diba? So, kung hindi pa kayo kumita dito, ewan ko na lang. Binigay ko na sa inyo lahat ng information. So, gagawin nyo na lang. Sabi nga ni Pastor, information, pag nagdududa ka, okay lang yon. Magduda ka kasi, normal yon. Normal tayo magduda. Pero ito sabihin ko sa iyo, pag dudahan mo yung duda mo, paano kung totoo? Sayang yung opportunity. O wag ka na mag-BG business, ito na lang. Tayo mo 300,000. E paano pag isang hektarya pa yung lupa mo? 10,000 bags yun. Milyonaryo ka na. After 7 months. 8 months. O duda pa rin. Paano pag totoo? Ito mga gumawa na to sa Davao, may mga sasakyan na, may mga bahay. Ito kumita na siya. Pinaganda na niya na production niya. 20 kilos.